Good morning guys. So, I hope na medyo maayos-ayos tayo today kasi medyo madaming ulan. Parang 2 weeks na yata na dire-diretso ng ulan. Today po kaya ako nandito kasi I want to update na nasa proseso na po kami ng paglipat ng ospital. So, ang schedule ko today pumunta po ng Amang at dalhin po yung request ng doktor na na-meet po namin 2 days ago, Saturday po, na dyan sa may klinika Antipolo, para po makapagpa-CT scan doon. Meron din naman din po kaming referral na galing po doon sa oncologist ko. Pero ang goal po actually is to change hospital na po from private to public. So today, titignan na natin yung hospital at tapos dadalhin namin yung request at makakuha kami ng schedule ng CT scan. Kasi po hindi po namin nabuo yung guarantee letter para sa NKTI gawin yung CT scan. And then, ayun guys, na-meet ko yung oncologist nung Saturday, kaso po hindi yung main oncologist na pipuntahan namin, kundi yung reliever niya, dahil po may convention po yung doktor. So sa ngayon, wala pa po akong definite na change dun sa treatment protocol kasi hindi ko pa po talaga alam. Yung sabi niya po mamimili daw po ako kung itutuloy ko yung targeted or babalik ako ng chemotherapy. Na hindi po ako makapag-decision kasi hindi ko naman po alam kung ano yung best doon. Kaya hintayin ko po yung main doctor na makausap para po malaman ko ano yung path na tatahakin ko. Pero kung personally po, gusto ko sanang matapos muna yung targeted therapy na 18 session. Pero tulad ng sabi niya, dahil metastatic na po yung aking cancer, magiging lifetime ko daw po yung targeted. So, malaman na yung definite na path na iti-take kapag nakausap ko na po yung oncologist. Kaya, ayun mga guys. So, today, ang plano, tingnan na yung Amang Rodriguez at yun na nga po, malaman kung ano yung mga dapat namin gawin sa paglipat. Kasi alam ko may mga proseso din sa public hospital. Kailangan namin ma-scout yung area at malaman ko ano yung mga dapat gawin. Ayan guys, i-update ko na lang kayo ulit sa mga kaganapan guys. God bless us all talaga at saka sa lahat ng mga may sakit na katulad na sa akin. Huwag po tayo mawala ng pag-asa kahit po worrisome. Minsan anxious tayo sa mga bagay-bagay. Pero, syempre, ganun talaga dadaanan. Meron naman yung, darating naman yung parang silver lining. Gusto ba kaya malalaman mo yung actual na dapat mong gawin. Basta kapit lang sa Diyos, tiwala lang. And hello guys, this is another day. Actually, galing na po kami ng NKTI. Dahil nagpa to the echo with GLS and Doppler po tayo kaninang umaga. So, nakapunta na po tayo ng Amang kahapon. Inalam na namin yung mga bagay-bagay na kaya namin malaman. Okay naman mga guys, mahaba yung pila, normal naman po yun. Maayos naman po yung mga napagtanungan namin. Kaya nakapunta na po kami doon sa may OPD department nila. At nakapagpa-schedule na po tayo ng CT scan with contrast sa chest at saka sa abdomen. Bali, ang schedule na nabigay sa atin mga guys is August 5. So, magpapa-blood work po ako ng mga siguro August 4. Tapos 5 yung yung CT scan. Tapos po consultation po kay doc, kay onco sa 7 po. Tapos after nun, doon ko po, I'm hoping na malaman ko na yung susunod na mangyayari. Either matuloy yung targeted therapy ko or bumalik ako sa chemo kasi sa ngayon wala pa po akong idea. Syempre personally, gusto ko pong matapos sana yung 18 session ng targeted. Kaya lang, yun nga po, may information nung
last na nagpa-check up ako na yung targeted ko ay magiging lifetime. Lalo na hindi pa ako na-operahan. So, kailangan ko lang pong makausap yung onco para meron ng definite na treatment plan na ilatag sa akin at saka treatment protocol. Sa ngayon, medyo nakaano pa tayo, nakahanging pa po. So, pero dun sa original onco ko guys, yung una kong onco, CT scan lang po yung nire-require niya. Tapos, diretso lang po sa targeted. So, yun guys. Malaman ko by Saturday po kung ano ang mangyayari para dun ko na rin siguro mabibigay yung definite na steps to take dito sa ating journey na pagpalit ng hospital. With God's grace naman, sabi ko nga, lahat ng mga bagay magiging smooth. Yun. Dahil kailangan ko na rin po talagang lumipat ng public dahil po sa constraints sa finances. Kaya mga guys, so, hello guys, this is another day. Papunta kami ngayon sa clinic para magpakuha ng dugo. Dahil sa meron akong CT scan tomorrow, yun na rin yung gagamitin sa check-up ko sa onco ng bago para po makita natin. Kailangan kasi ni-request din nila yung sa CT scan para sa creatinine at yung naman para sa onco para po malaman yung mag-go rin ako kung sakaling matuloy yung targeted ko sa kanya. Yan, hello, it's another day. Nakuha na namin yung result dun sa blood works kahapon. Okay naman po ang resulta, maayos na yung creatinine ko, thanks God. At saka, ayun, nasa mga normal range, maliban lang dun sa lymphocytes. Ayun, so okay naman po, maganda naman ang pakaramdam natin. Paalis na po kami papuntang Amang Rodriguez para po sa CT scan. Yan. So, update ko na lang po ulit guys. Hello, it's another day. So, nakapagpa-CT scan na po tayo noong Tuesday sa Amang Rodriguez mga guys. At okay naman po. Ang bilis din po ng proseso doon. Hindi masyadong mahaba yung pila. At mababait po yung mga staff, yung mga technician, yung mga doktor. Mababait po sila. So, kudos po talaga sa Amang kasi na-enjoy ko naman po, naging komportable ako dun sa unang procedure na ginawa sa akin dun sa hospital na yun. Ngayon po, meron po akong doctor's appointment sa onco ko. Doon, malalaman na natin kung officially makakalipat na tayo sa public hospital at kung ano na po yung magiging bagong treatment plan para sa akin. Yung result ng nung aking CT scan mga guys ay lalabas ng August 12. So 2 days before nung supposedly schedule ko para sa infusion ulit. I'm praying na sa August 14 din yung maging date na ma-infuse ako o kaya naman po August 17 kasi yun po talaga yung 30 days na recommended ng aking cardio. Para balitaan ko po kayo pagdating ko po pagkatapos namin mag-usap ng aking onco. Yun lang muna guys. Hello, good morning. Today papunta tayo ng Amang Rodriguez para mag-secure ng white card o makakuha ng hospital number. Kahapon hindi na ako nakapag-record pero nakausap ko na po yung oncologist. Wala pa rin po akong definite na treatment plan or treatment protocol. Parang sinabi niya lang po, itutuloy yung targeted, kaso nga po hindi na pwede dun sa dosage na sa akin dahil isahan lang po yung dosage sa Amang which is 600 mg. So, dahil meron po akong meron akong cardiac condition, may heart failure po ako. Wala pa pong definite na inaano. So, iniintay po yung result ng to the echo na pinagawa ko yung hindi sa NKTI, yung ipapakita ko rin sa cardio.
Kung mag-go po ako sa August 14 doon sa Amang Rodriguez na injectable po yun, so subcutaneously pong i-administer, hindi katulad nung lagi dati ko na through IV. So pinaliwanag ng doktor na hindi na ako pwedeng bumalik sa IV dahil nga una, wala nga pong available na ganong gamot sa Amang, kung ano kami magpo-provide. Yun po. Pero kung dahil meron na nga po akong heart condition, aalamin pa kung mabibigyan ako o hindi. So medyo medyo alanganin yung yung aking sitwasyon sa ngayon. Hindi ko pa po alam kung ano mangyayari, kung matutuloy ba yung targeted therapy ko, yung gamutan. I'm sure na matutuloy kasi ang sabi niya naman, ititigil. Siguro ititigil ng mga ilang buwan, tapos bibigyan ulit. Yun yung idea. Kung magiging pangit po yung result ng today ko ngayon. Hopefully, hindi naman pangit yung result ng today ko at mag-go sa 600. Mag-shift na ako from IV to subcutaneous. Kaya ayun, medyo yung feeling ko kahapon kasi parang wala akong pwedeng option. Kung hindi syempre gusto ko po magdire-diretso yung gamutan. Kaya lang yun nga, parang dito sa paglipat ko hindi mangyayari yun kung ewan ko, ayoko sabihin na hindi mangyayari kasi lahat nakadepende pa sa result ng today echo ko. Wala pang definite na gagawin. Ayun, punta kami ngayon sa tawag dito, sa Amang Rodriguez dahil magpapa-enroll na kami doon sa Amang para officially nakalipat na ako. Tapos pangalawa, magpapagawa rin kami ng FS. Ano ba yung nakalimutan ko na yung test. Ano nga yung test na yun, be? Parang FSDC, parang ganun, hindi ko po ma-record. Para po sa dugo na yun po yung magsasabi kung ako ay menopausal na. Dahil if you remember guys, naka-anastrozole na ako. Yung anastrozole kasi, binibigay po yun sa mga patient na menopause na. So, gusto din sure nung bagong on ko na talagang menopause na ako kasi yung edad ko raw under pa ng perimenopausal. So, hindi pa menopause, papunta pa lang. So, I'm not sure kung ano mangyayari doon. Kung ma-prove na hindi pa ako menopause, baka po mapalitan yung anastrozole. Pero, hindi ko pa po sure. Wala pa po ako talagang certain na information sa ngayon kasi medyo magulo pa po. Yan nga, medyo nga ako kahapon. Medyo down, tsaka emotional kasi hindi ko alam kung anong gamot ay mangyayari. Ayun, so balitaan ko na lang kayo sa mamaya kapag atas namin sa Amang at saka update ko na lang po kayo. Ayan, later. Yan, hello guys. So this one is, today is Saturday po. Ang appointment natin today is onco po. Balik tayo ng oncologist kasi po natanggap po natin yung result ng today echo kahapon. And ang ganda po ng resulta. Nakalagay doon na wala po. Nag-improve na po ng wall motion. At meron na daw po akong normal na wall motion. So, yun, galing talaga ni God. Siya po yung nagbigay sa akin ng ganyang klase na result. Kaya I'm feeling na matutuloy po yung infusion or yung session ko nitong August 14. Kaya po tayo babalik sa onco kasi gusto niya pong makita yung resulta nun. So, kahapon din nakakuha na tayo ng white card. So, officially, pasyente na po tayo ng Amang Rodriguez. So, successful na po yung ating pag-change or
paglipat po from private to public. Pero yung mga ganito guys, malaki ang may tutulong nito financially kasi yung mga gamot medyo magiging madali para sa pasyente, pati yung sa hospital bill. Pero kahit ganun pa man mga guys, remind ko lang kayo na yung gastos po, hindi pa rin nagbabago kasi may mga gamot pa rin po outside ng hospital. At saka yung mga katulad niya, pamasahe, laboratories, mga ganun. Ayan mga guys, balitaan ko na lang kayo later kung ano yung mangyari sa visit natin kay Doc. Kudos uli sa ambulatory cancer treatment unit ng Amang Rodriguez na maayos and efficient po ang kanilang sistema at mababait po yung kanilang mga nurses and mga staff. Thank you uli. Later po. Hey, Chinky, Yuki. Ayan, nandito na tayo sa bahay. Kanina pa po kami dumating na busy lang sa pag-asikaso po ng lunch at saka nagpahinga rin po ng konti. So, nakausap na po natin yung ating bagong onco at naibigay na po natin sa kanya yung resulta ng to the echo. Yun nga po, thank God na wala pong nakitang diferensya. Nag-normal po yung wall ng puso natin. So, wala siyang dysfunction na nakita. Napakaganda rin po kasi nung gamot na naibigay sa atin ni cardio. At syempre po, ang number 1 dyan ay yung ni God, yung kanyang blessing, yung kanyang grace na binantayan niya yung puso ko para matuloy ngayon yung ating infusion. So, ang schedule ko na po para sa aking 11th trastuzumab sa August 15. Tayo po. Masishift po ako from IV to SC na po. SC na po ilalagay sa atin. And yun po. Yun. And syempre, hinihingi ko pa rin kay God na bantayan niya ako at huwag magkaroon ulit ng depresya sa puso dahil okay na po siya sa ngayon. Patuloy pa rin po yung yung aking mga gamot sa puso. Kaya ayun, magpapa-appointment ulit kami kay cardio baka this week. Pero sa ngayon guys, I'm glad to tell you na nakalipat na po ako officially from private to public. At yung susunod pong journal ko is may session na po, yung aking mga experiences sa aking patuloy na gamutan sa aking cancer. Hello guys, good morning. Today is August 12. Ngayon po yung labas ng CT scan result ko. So pupunta po kami ng Amang for that. At saka yun nga po yung last na visit natin kay Onco. Binigyan niya na po tayo ng treatment instructions na isasubmit natin doon sa ambulatory cancer treatment unit doon sa Amang po para ma-schedule nila tayo sa Friday. So Friday po talaga yung schedule. So magsisecure din po tayo doon ng gamot na gagamitin for the session. And yun. I'm praying na yung CT scan result ko is okay. Ayan. Sinurrender ko na kay God. Siyempre may kaba mga guys. Baka meron pang kalat sa ibang organ. Pero I put my trust in God. At kung ano man yung maging resulta nun, na mabigyan ako ng strength na tanggapin yun. Ayun. Anyways, ayun, kailangan pa rin namin ipagawa yung FSH. Yan, alam ko na yung test na, at saka yung estradiol na test. Kinukuha yon sa blood mga guys. Blood test siya to confirm na nasa menopause stage na ako. So, both ng test na yon ay test sa pituitary gland at saka sa ovaries para po itingnan yung health ng ovaries at saka po ng reproductive organ, and also to confirm po kung menopause na po ako kasi right after tawag dito screening at diagnosis, hindi na po ako nagkaroon hanggang ngayon. So ayun mga guys,
medyo may kamahalan mga guys yung FSH at estradiol test. Pero hindi naman kasing mahal nung dun sa cardio mga guys, kasi yun inabot ng 11,000. Ito naman mga around 3,000 po yung dalawa na. Wala po kasing available sa amang nun, kaya nag-scout pa kami sa ibang mga diagnostic tests, diagnostic clinics, ganyan. And also, nagtanong na rin tayo sa NKTI, naghahantay na lang tayo ng response. Baka kumasya pa yung ating GL na natira doon. Ayun mga guys, yun muna. Asikasuhin muna namin yung kailangan asikasuhin sa amang yung schedule ng infusion. And then po, makuha yung CT scan. So, balitaan ko po kayo again later kung ano yung resulta ng ating CT scan. Yan mga guys. Hello guys, so this is another day, bali Wednesday today. Supposedly, may appointment tayo kay cardio, kaya lang yung last minute, nag-cancel yung doktor. Kaya mare-reschedule tayo on Monday para po sa cardiologist natin. Yung mga ma'am, tapos yung nakuha ko na yung CT scan result na from a ma'am. May maganda naman pong balita guys. So, lumit po yung bukol ko from 5.9 cm naging 4 cm na rin siya. Same pa rin po yung, yung metastasis sa bone at saka yung iba pa pong mga bagay-bagay na nakita nung first 2 na CT scan ko. Yung pangatlo ko na kasi to. Kaya lang, sa result na to, meron pong nakitang dalawang bagay na medyo nakakabahala po. Yung una po, yung gallbladder sludge. Yan po, meron po tayong may nakita po sa atin na gano'n. Yun po yung maraming causes yung gallbladder sludge, isa na po doon yung pagbayat. Dahil mas marami po yung bile na na-produce, kaya may stock siya ng bile doon. Pwede po yung maging gallstones. Kaya I'm hoping na makorek ng body ko yung sludge na yun, yung over bile production ng aking gallbladder. And then, yung meron pong nakitang pulmonary fibrosis, yun po yung talagang medyo inaalala ko guys, kasi hindi maganda yung resulta na yun. Sa research yung nakita doon, nalaman namin na pwede siyang side effect yung trastuzumab. As you know, yung meron akong naging heart failure na side effect, which yun nga po yung dapat na appointment ko today for cardio. So, ayun mga guys, kaya pala nakakaranas pa rin ako ng konting hingal at saka para may konting nakadagan sa likod ko, yung pala meron na akong diferensya sa baba. So, ayun mga guys, although concerning po yung pulmonary fibrosis, ang ibig pong sabihin nun, sa research lang guys, nagkaroon ng scarring sa lungs ko. Yung mga symptoms niya, yung shortness of breath, chest pain, at saka, yun, sa akin kasi may pagka-back pain pa, merong parang nakadagain dun sa likod ko. Sa research, nakita ko doon na oxygen therapy karamihan yung binibigay ng doktor, pero hindi ko naman po talaga as in nasa akin na lahat ng information to tell you, pero yung sa research ko mga ganun, kasi merong shortness of breath po, may paghingal at saka yung nahihirapang huminga. Although mga guys, wala naman po ako nararamdaman na anong tawag dito, yung hirap huminga, pero may hingal na po akong nararamdaman. Both lungs po yung nakitaan ng pulmonary fibrosis sa akin. So, malalaman ko pa lang yung mga susunod na gagawin kapag nakita na po kami ng oncologist. Kasi sa ngayon, ang yung aking session nitong Friday. Tapos, doon ko palang malalaman yung schedule kung kailan kami magkikita ng doktor natin sa onco. So, ayun mga guys, balitaan ko na lang kayo kung anong susunod na mangyayari. Pero yun nga po yung katulad na sinasabi ko kanina, kahit ano pa po yung mga additional na mga karamdaman na makikita sa CT scan nyo or sa ano pa man pong mga screening test or diagnostic testing, imaging test, ganyan. Huwag po kayo agad mawawala ng pag-asa.
lagi lang po kayong kumapit sa Diyos. At ayun guys, alam kong masusolusyonan ni God lahat ng yan. Sa time niya, sa paraan niya, sa malaking knowledge na meron siya. So, although medyo hati yung feeling ko guys dun sa result kasi nga lumit na yung bukol. Pero may panibago na namang challenge ngayon kasi tungkol sa aking gallbladder at saka sa aking baga. Patuloy pa rin po akong umaasa na gagaling ko. So, update ko na lang kayo. Sa Friday na po yung aking pang 11 session ng targeted therapy. And good morning guys. And today is August 15. It's infusion day. Yeah, maaga kaming gumising today kasi maaga yung schedule namin. So ito na. Magkakaroon tayo ng session sa amang. I hope everything goes well. Ayan guys. So, yun lang yung update today. Si Joe nagluluto na siya ng almusal namin. So, mag-ano na lang higa. Gising na rin yung dalawa kong aso. So, ayun lang guys. Medyo maninibago dahil sa bagong ospital. Pero alam ko na makakaya kasi kasama natin si God. Yun lang. Ayan, so paalis na po kami. Ayan, inayos na lang ni Joe yung lagayan ng gamot. Ayun, so ayun na po. Later na lang. Hello guys, tapos na po tayo sa session today. So yun na po yung aking pang 11 trastuzumab session at pang 4 na bone therapy session. So ayun mga guys, okay naman po yung nag-i-experience ko sa Amang Rodriguez. Maayos naman po, mabilis rin po yung pila. At mababait po yung mga nurses, pati po yung mga admin doon, pati po yung mga pasyente. Syempre, iba naman po yung mga ugali ng tao mga guys, pero overall, maayos po ang karanasan ko sa Amang Rodriguez mga ma'am. Kaya, yun, officially, na po namin na nakalipat na po kami sa public hospital. Ayun. Yun guys, para huli, magamit namin din yung pension na natatanggap natin sa SSS sa ibang bagay. Kasi marami rin po akong gamot na maintenance po. Aside sa chemo or sa akin targeted, yung mga pang-cancer treatment. Katulad yan guys, may sa CT scan result ko, meron tayong pulmonary fibrosis. Hindi po nakakahawa yung na yan, na condition na yan. So, feeling ko, i-refer po ko sa pulmonologist. Pero hindi ko pa naman po alam talaga. Ito, meron na akong schedule ng check-up sa ating on September 1. Ayun, doon baka marami ako mabibigay na information sa inyo noon. Ayun mga guys, pero overall, kudos po talaga sa ambulatory cancer unit, cancer treatment unit ng Amang Rodriguez. Napakababait po nila at magagaling din sila at maayos naman po silang mga kausap. I-instruct ka rin nila kung hindi mo pa po alam yung mga proseso. Yung mga guys, so yun lang. Dito ko na po i-end tong aking video kasi ang ingay po ng aking aso. Ayan, so Yuki, nahulog ka. Nahulog siya. Ayun, tawag dito, stay safe mga guys, stay healthy po. God bless us all mga guys. Kapit lang po at magtiwala sa Diyos. Bibigyan naman niya tayo ng ating mga pangangailangan. He knows what we need. Kaya yun, huwag pong mawawalan ng tiwala sa Diyos. At syempre tiwala sa sarili guys, na kaya mo yan. Bibigyan naman tayo ni God ng strength. Yung mga guys ingat po lagi. Thank you ulit po for always being there. At
Remember to always be kind, mga guys. Ayun po, see you on my next one.